Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, pag-usapan natin itong kumakalat ngayon na trending sa social media na pinangunahan ito ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na sa posibleng pagtakbo ni former President Duterte, no? Tatakbo uli sa 2028. Yan ang ating pag-uusapan, ha. Mamaya kasi kumakalat ito sa social media. At alam ko at i-explain ko sa inyo bakit posible itong mangyari. Okay? Bakit hindi si VP Sara ang maging presidente sa 2028, kundi babalik ang kanyang tatay na si Presidente Duterte. Okay, mamaya explain natin. Pangalawa ng ating pag-uusapan ay sablay na mga statement nitong si Bongbong Marcos. Alam naman natin na dati naman yung sablay talaga. Pero meron siyang sinabi na pambubudol na naman. Okay? At doon sa social media, nakikita doon ng taong bayan at lahat ng mga nag-o-observe doon sa mismo page ito ni Bongbong Marcos, sa kanyang page mismo sa Facebook. Mas marami yung pinagtawanan siya doon ng mga reaction, no? At meron maraming mga hate reaction. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan, ha. Anong post na yan, okay? Yun ang pangalawa nating pag-usapan. Itong pangatlo nating pag-usapan ay ipapakita ko ang isang political analyst na sobrang magaling, itong si Malu Tiquia, na tama, itong si Presidente Bongbong Marcos ngayon sa proclamation rally nila, noong nag-speech itong si Bongbong Marcos, ang kanyang pinoproject ay malinis ang kanyang administrasyon. Nakakatawa nga yun, di ba? Paano naging malinis yung administrasyon mo? Ha? Nakakatawa. So yun po ang mga pag-uusapan natin kasi mahalaga po ito na malaman po ninyo na wala na talaga itong administrasyon na ito. Okay, pero bago natin ito pag-uusapan, guys, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video natin, guys, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also, guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live tayo. Okay? Sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na lahat. Okay? So, simulan na natin. Ito yung mga kumakalat sa social media kahapon, no? Na ito ito yung nasa post. Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling tatakbong presidente sa 2028. Okay? At sabi pa dito, ito ang sinabi ni Davao del Norte 1st District Representative at dating House Speaker na si Pantaleon Alvarez. Ayon sa kanya, hindi na magiging sapat ang probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa pag-re-elect ng Pangulo. Dahil ito ay para lamang sa mga nakaupong Pangulo at hindi para sa mga nakatapos na ng kanilang termino at nagpahinga ng isang termino. Okay, sinabi ito February 12, 2025. Anong ibig sabihin nito? Sa sinabi po ni Pantaleon Alvarez, ibig sabihin, pwedeng tumakbo si former President Duterte sa 2028. Kasi po, hindi naman nakasaad sa batas na yung mga nagpahinga ng isang termino na hindi pwedeng tumakbo. Okay? Kagaya nila Bongbong Marcos,
hindi na yun pwede. Okay? Pero si Duterte po, kung sakaling tatakbo siya sa 2028, inanalyze nila ni Pantaleon Alvarez na walang ilalabag na batas. Pwedeng tumakbo ulit si former President Duterte. Okay? Option yun, ha? Option yun, option. Ngayon, bakit maraming magsasabi, matanda na si former President Duterte, dapat ang maging presidente sa 2028 si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Okay yun. Walang problema. Maganda yun. Gusto natin na si VP Sara ang maging presidente sa 2028. Pero, duda ako rito sa analysis kong ito, it is an option. Kung, for example, hindi natin inaasahan na kung itutuloy talaga ni Bongbong Marcos ang pag-impeach nitong si VP Sara, kasi sa tingin ko naman, nasa presidente ang kontrol. Kung si Bongbong Marcos magpatawag ng special session at mamimilit talaga siyang i-hearing itong impeachment ni VP Sara, no? Possible na mangyari yan. Okay? Kasi yung nangyari po kay Chief Justice Corona, kung matatandaan po natin, malaki po ang impluwensya ni Presidente Pinoy at that time. Meron ngang kumakalat na mga istorya na merong mga binibigyan para lang mag-side na i-convict yung si Corona. Diba? So, hindi malabo na mangyari yan. Posibleng i-impluwensya ni Bongbong Marcos yan. At sasabihin ni Bongbong Marcos yung mga senador, i-impeach nyo talaga si VP Sara, pwede. At ang nakakatakot dyan, kung ma-impeach na itong si Vice President Inday Sara Duterte, nakasaad po sa batas natin na hindi na siya pwedeng tumakbo in any position in the government. Meaning to say, sa 2028 po, malabo nang maging presidente si VP Sara. That is, when worst comes to worst na talaga sa ating mga taong bayan, kung talagang gagamitin nila ang power tripping nila na ipa-impeach si VP Sara. Kayon, kung yan ang gagawin nila kay VP Sara, ang next option natin is, hindi ko ibig sabihin na option na wala tayong magawa, option. Hindi. Ginagawa natin ito dahil magaling ang mga Duterte, The next very good option dito is si former President Duterte maging presidente po sa 2028. At alam ko, iiyak na naman dito ang mga loyalista. Iiyak na naman dito ang mga pinklawan. Iiyak na naman ang mga yelo dito. Iiyak na naman ang grupo nila ni Castro dito. At higit sa lawat, iiyak dito ang mga dilawista. Kung si Presidente Duterte na po ang Pangulo sa 2028. Di ba? Sabi ko, if gugustuhin talaga ng taong bayan, kasi po, lahat ng mga survey ngayon na nakikita natin sa social media, kung tanungin nyo ang taong bayan, gusto talaga nila maibalik si former President Duterte o si VP Sara o ang mga Duterte. Bakit nasabi nila yan? Lumalaganap na yung mga sa marami na namang na mga nagugurgur na mga inosenteng mga bata, inosenteng mga pamilya dahil mga bangag ng ang kanilang mga member of the family. Galit na galit na po ang taong bayan sa mga nangyaring krimen na balita araw-araw. Kaya gusto nilang maibalik si Duterte. Yung mga
lantad na itong mga pambubudol na ginagawa ng administrasyon. Lantara na po yung mga pangako na hindi natutupad, nakikita ng taong bayan, kaya gusto nilang maibalik si former President Duterte. At eto pa, yang ayuda na yan, unti-unti nang naka-understand ang taong bayan na itong mga ayuda na ito, gagamitin ito ng mga pasaway na mga politiko para manatili sila sa kanilang pwesto. Gagamitin nila si mayor ganito, si congressman ganito, namimigay ng mga ganito. Para lamang magpabango sa kanilang pangalan. Diba? Gagamitin. Ang mga taong bayan po, galit na dito. Ayaw nang magpauto. Gusto nila maranasan ulit ang tunay na leadership na kagaya ni former President Duterte at ni VP Sara. Kaya, meron pang option ang taong bayan. Sige, i-impeach nyo si VP Sara. Yan naman talaga ang master plan ninyo eh. Yan, dyan sa mga kongreso, wala. Nakatutok lahat yan sa political career ni VP Sara. Dapat ilaglag talaga nila si VP Sara para matalo sa 2028. So wala tayong choice. Kung yan ang gagawin nila, bring back former President Duterte para ubos kayo lahat dyan. At matutuwa tayo dyan kasi alam ko ibabalik ni former President Duterte ang PACC. Ano ba yung PACC? Philippine Anti-Corruption Commission. Meaning to say, magbabantay dito sa mga corrupt. Ito, binuwag itong ahensya na ito ni Bongbong Marcos. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos. Bakit mo binuwag yan? Di ba? Isa yan sa mga dahilan pag abolish niyan sa PACC, nagsulputa na ang corruption sa Pilipinas. Walang hiya. Diba? Ang laking tulong ng PACC, binuwag ninyo, inabolish ninyo. Di ba? So, kahit tingnan natin ang batas, no? Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, qualified si former President Duterte na tumakbo ulit. Basing on the Constitution natin. Pero kailangan pa natin i-review ito para makasiguro tayo. Okay? So, kayong mga nasa administrasyon ngayon, kayong mga kongreso ngayon, at kayong mga local government na kapituko ngayon sa administrasyon, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Kasi po, kung nandyan po kayo, naninilbihan kayo para sa sarili ninyong interest, sobrang kapalan talagang mukha. Maraming nagsasabi, maraming nagtatanong, Don Mar, may pag-asa pa ba ang bansang Pilipinas? Yan ang mga tinatanong nila. Ha? Sabi ko, merong pag-asa. Kasi po, yung ibang bansa dati, nararanasan rin nila ang mga nararanasan natin ngayon. Yung ibang mga bansa rin, dumaan rin sila sa mga political, mga government official na mga corrupt. Nadaanan rin nila. Pero anong ginawa nila? Kung talagang gusto natin ng pagbabago dito sa Pilipinas, dapat talaga, no? Ang boses po ay nasa taong bayan. No? Kapag ang taong bayan
pagod na at sasabihin ng mga taong bayan, ayaw na namin. Ito na po yung gusto naming gawin. Matutupad talaga yan. Pero kung tayong taong bayan, mananahimik lang tayo, kung tayong taong bayan na hanggang reklamo lang tayo ng reklamo, wala. Aabusuhin tayo nitong mga corrupt officials na ito. Dapat kilos tayo. Dapat lahat, wag tayong tiklop lang sa ating mga bibig. Okay na lang, basta mabuhay lang ako. Hindi. Dapat kikilos tayo para sa ating future na mga kamag-anak natin. Future na ating mga anak ng ating mga anak. Kasi po ang nakikita lang natin ngayon, ito lang po ang mga Duterte ang nag-iisip kung ano ang magiging future ng ating bansa. Pero itong administrasyong Marcos, kaya nga kita ko yung statement ni FPRRD. Kung kayo, taong bayan, kontento na kayo sa pamumuhay natin ngayon sa administrasyong Marcos, iboto nyo yung mga senatorial slate ni Marcos. Pero kung gusto nyo na meron kayong pambayad na hospital, meron kayong makikita na mga big ticket projects, kung gusto nyo yung nangyari sa panahon ni former President Duterte, iboto nyo ang PDP Laban. Yun lang po ang mensahe ni Duterte dyan. Pero kung gusto nyo yung nagmahalang bigas, flood control projects na mga hindi nakita-kita, gusto nyong i-zero ang PhilHealth na budget, kung kontento kayo, kung nagtitiis kayo dito ngayon sa administrasyon natin, well, iboto nyo ang mga senador ni Bongbong Marcos. Yun lang po ang mensahe ni former President Duterte dyan. Diba? That's simple. Kaya ko I'm hoping either itong dalawa, former President Duterte at si VP Sara ang maging presidente sa 2028. Let's pray na hindi po tuluyang ipa-impeach nila si VP Sara. Kasi kung hindi nila mapapa-impeach itong si VP Sara, sure ball na yan. 2028, VP Sara na ang maging presidente. Pero, kung gigipitin na nila si VP Sara, bring back former President Duterte. Punta tayo sa next nating topic. Bakit sablay itong statement ni Bongbong Marcos na ito? Ayan ito, post ito sa Facebook page ni Bongbong Marcos. Okay? Tingnan nyo ang tumatawa sa mga reaction. Ang reaction po ay nakakuha ng 53,000 reactions. Within 22 hours, nakakuha siya ng 53,000 reactions. Pero, tingnan nyo, out of the 53,000, 49,000 po, 49,300 po ang tumatawa. Pinagtawanan si Bongbong Marcos. Pinagtawanan mismo. Page niya yan Page niya yan. Meaning to say, hindi po ito share ng ibang page. Kung page mo ang kung ang page mo ang nag-post, most likely ang mga nakakita niyan yung mga nagfa-follow sa inyo. Pero look at what happened. Si Bongbong Marcos ngayon, pinagtawanan siya sa sariling followers niya. Out of 53,000 ang nagre-react, ang 49,300 po niyan pinagtawanan siya. Out of 53,000 na nag-react, 1,000 yan ang very angry. Okay? Ang galit na galit sa post na ito ni Bongbong Marcos. 1,000 lang po ang mga nag-like at 800 lang po ang mga nag-heart. Meaning to say, kaunti na lang po ang mga loyalista. Yan ang totoo. Kaunti na lang sila. Sabi dito sa post ni Bongbong Marcos, papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim?
Teka muna, Bongbong Marcos. Papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim? Nung umupo ka bilang presidente, yun yung time na naglagim yung ating bansa. Wag ka. Hindi. Alam mo, Bongbong Marcos, ha? Gusto namin bumalik doon sa kay Duterte na panahon na may pag-asa kami. Nung dumating ka, yun yung panahon na may lumalagim na. Real talk. Wag mong baliktarin. Kaya pala ang daming pinagtawanan ka, ang daming nagagalit dito sa mga reactors, okay? Sabi pa niya dito, itutuloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag? Anong ituloy? Hoy, Bongbong Marcos, nung dumating ka, dumidilim. Ha? Tapos, sasabihin mo dito, itutuloy ba natin ang biyahe ng maliwanag? Hindi. Kung itutuloy namin itong administrasyon mo o kung iboboto namin yung mga senador mo, mas lalo pong hindi na namin makita ang liwanag. Kasi mas dumarami po ang korap. Ha? Wag mong linlangin ang taong bayan. Itutuloy natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag. Anong naging maliwanag? Maliwanag ba yung hindi namin nakikita yung flood control project? Ha? Yan ang maliwanag mo? Maliwanag ba sa'yo yung zinero budget nyo yung PhilHealth? Ha? Yun yung maliwanag? Kakatawa ka naman? Maliwanag ba yung binawasan nyo yung budget ng Department of Education? Ha? Yun ba yung maliwanag para sa iyo, Bongbong Marcos? At Bongbong Marcos, maliwanag ba para sa iyo na lumalaganap na naman itong mga jadik na ito? At marami pong mga nagbabalik na mismo nga ngayong panahon na ito? Ha? Nagpo-post, nagvi-video, nagsisinghot? Yan ang maliwanag para sa iyo? Sa bagay, alam mo, kaya nga ang daming natatawa. Ha? Sabi pa niya dito, mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Paano naging maganda? Ha? Bongbong Marcos, paano naging maganda ang kinabukasan? Nasabi mo, pinaasa mo ang taong bayan na mag 20 pesos per kilo ang bigas. Pero anong nangyari? Naging 70 pesos per kilo. Nadagdagan ng 50 pesos. Langhiya ka? Ha? So, wag mong sabihin na maganda, ituloy natin ang biyahe patungong liwanag, mapayapa at magandang kinabukasan. Utot mo. Wag nyo kaming Ito nagpabulatik na naman siya ng istorya dito ha. Huwag kayong magpabudol dito sa kanyang mga sinasabi. Yun lang aking ma-advise sa mga Pilipino. Sabi pa niya dito, sa darating na Mayo, piliin natin ang magdadala sa atin ng mas magandang bukas. Piliin natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Sorry, Bongbong Marcos, thank you na lang. Ayaw namin, ha? Piliin namin? Gusto mo piliin namin si Manny Pacquiao? Ha? Na walang prinsipyo? Puro kasinungalingan? Ha? Piliin namin si Abalos? Na wala namang magandang ginagawa sa DILG? Ha? Ikaw talaga? Ganun-ganon lang? Wala. Ha? Ano gusto mo? Piliin namin yung yung Lacson at si Soto? Ha? Na dating binatikos ka rin dati. Ngayon nakipagkalyado sa'yo. Anong tawag mo doon? Walang prinsipyo. Tapos, yan ang pipiliin namin para sa'yo? Utot mo. Ha?
Gusto mo, piliin namin yung Erwin Tulfo mo? Ha? Na mayabang lang at anong tawag doon? Matapang lang kapag ordinaryong tao. Pero kung when talking about the national issue sa bansa natin, kung malalaking tao na po ang kanilang sisitahin, hindi nila kaya. Yan ba ang gusto nyong iboto namin? Ha? Na si Erwin Tulfo, anong ginagawa niya doon? Yung patungkol sa issue niya sa passport? Ha? Yun ang iboto namin? Thank you lang, Mr. President. Ayaw namin ng taong mga sinungaling, ha? Sa totoo lang. Doon kami sa PDP Laban, lahat may alam, puro mga attorney. Okay? May isang artista na si Philip Salvador, pero nakikita namin may puso, tunay na magserbisyo ng taong bayan. Attorney Vic Rodriguez, ha? May paninindigan. Alam niyang hindi na ito yung aming pinag-usapan ni Bongbong Marcos. Umalis siya doon sa gabinete mo. Kasi bangag na raw yung gabinete. Diba? So, no wonder, ang dami pong, page niya mismo ito ha, page niya mismo. 49,000 ang tumawa. Deserve. Deserve! Deserve. Ngayon naman, pag-usapan natin, panuorin natin itong sinabi po ni Malu Tiquia, no? Pinupuna po ni Malu Tiquia kasi itong si Bongbong Marcos, todo siya dito na ipinagmayabang at ipinagmalaki ang kanyang administrasyon na pinoproject niya na malinis. Anong malinis? Ang daming ang mga issue, ha? Daming issue po yung administrasyon mo, Marcos. Nakakahiya ka. Ito po, pakinggan natin si Malu Tiquia dito. Play. Kasi para ang pinipinta niya doon sa proclamation speech niya, napakalinis nitong administrasyon na ito. Ako na may magtataka kung ganyan, dahil kung ganyan, di dapat ang sikmura ng taong bayan ay natutugunan. Hindi mahal, no, ang mga bagay-bagay at tayo ay tahimik na namumuhay dahil ang kailangan natin ay natutugunan. Yan. Pag-usapan natin yan. Tanong, masarap po ba, sumasarap po ba ang pagkain pag may suka? Ay, nako Admar, alam mo yung ano yan, maragsa, 'di ba, suka o suka? Yung suka sa kanila yon. Yung suka, yan ay pambansang sausawan ng bayan. Para mo ibaba ang usapin ng pagbibili ng suka sa linya na ginawa ay nakakalungkot dahil walang putahe sa Pilipinas ang naluluto, lalo na doon sa mga paborito ng Pilipino, kung walang suka. At ang suka ay sausawan. No? Kung titingnan mo sa ASEAN, hindi tayo maanghang, hindi tayo matamis, pero yung suka consistent. At maraming klaseng suka. Ang sabi nga nung isa kong kaibigan, baka yung sinasawsawan ng suka nung nagsalita ay balsamic vinegar. Pahiya ka dito, Bongbong Marcos, ha? Yun. Pang-rich. Oo, pang-rich. Ang bato puti, di ba? Ang suka na galing sa nyog, ang suka na galing sa tuba, sa cane, di ba? Oo, sa tuba. Ang suka na galing yung pinakurat. May mga suka tayong ganyan eh. Ang Ilocos, ang Iloilo, kilala dyan. So, nakakalungkot at naiwan sa usapin ng suka. Opo. Lalo na po siguro na nanggaling ito sa bibig ng pinakamataas na leader ng ating bansa na talagang andyan ang gobyerno para tulungan po yung mga kababayan nating nasa laylayan naman talaga, mga kapuspalad.
parang ang nangyari, nagiging matapobre po siya dahil sa paggamit ng termino na parang napabili lang ng suka tapos tinanggap yung COC, okay na. Patay ka dito ngayon, Bongbong Marcos. Kasi, meron po tayong mga kababayan na iyan na po ang kanilang pamumuhay, nagbibenta ng suka. Pero, ini-example mo na yung suka? Ha? Insulto yun para sa kanila. Masakit yun para sa kanila. Ang pagbibenta po ng suka o bumibili man ka ng suka, disenteng trabaho yun. Disenteng gawain yun kung bibili ka ng suka o magbibenta ka ng suka, disente yun. Ang hindi po disente, yung sumisinghot ng pulburon. Prof. Oo, Admar, no? Hindi ko sinabi nagsasalita lang ako na yun ang hindi disente. Alam mo, yung lokohan yan pinabili ka lang ng suka, kung ano nang ginawa mo. Pero para manggaling sa isang leader ng bansa, para maging yun ang salita niya sa proclamation rally. Tatandaan natin, no, yung bumoto sa kanyang 31 million, hindi lang naman yun loyalista. At ikaw ay pagkatapos ng halalan, ikaw ay pangulo ng lahat, hindi ka pangulo ng iilan. So, nakakalungkot yun dahil parang linitanya niya na sila lang ang magaling, sila lang ang mabuti, sila lang ang dapat ihalal. Parang hinahati mo kaagad ang taong bayan at dinidiktahan, no, kung paano mahalal instead of binubuhat mo yung mga kandidato. Nagsimula siya sa isang nakakalungkot na pananalita na kinokontrast niya. Yun nga yung tawag dyan, no? Kinokontrast niya ang sarili niya dun sa 6 na taon ng dating Pangulo. Uulitin natin, 3 taon lang naman siya. Yung sinasabihan niya ng kung ano-ano ay 6 na taon. At yung 6 na taon, lumabas na ang taong bayan ay nagpasalamat with the highest approval and trust rating in the history of Philippine presidential politics. Ito'y 3 taon lamang. At kung titingnan nyo, doon sa buong pananalita niya, wala dong sinabi tungkol sa estado ng ating bayan ngayon. No. Yun ang nakakalungkot. Walang sinabi tungkol sa presyo, correct. Walang sinabi tungkol sa mga... Alam mo, Mama Lutikia, hindi niya sasabihin yun. Kasi, mapaghalataan ng taong bayan ang mga kapalpakan niya. So, hindi niya sinabi. Tema natin, bagkus parang rename niya na ikaw ang may mali, kayo ang may mali. Ang framing niya, horrors pero ano ang sitwasyon ng taong bayan? Correct. Yun dapat ang kanyang sinagot at doon dapat sinabi paano makakatulong itong 12 ito na ika nga ay mga datihan para mapaayos ang buhay ni Juan de la Cruz. And ang kaibahan naman sa naging pahayag ni FPRRD, bagamat pumitik siya, nandun siya sa pahayag na ito yung mga problema, di ba? Nilatag niya yung mga problema ang kinakaharap ng bansa. At sabi niya sa taong bayan, kung sa tingin ninyo ay nasolusyonan ito ng kasalukuyang administrasyon, piliin ninyo ang kanyang mga pambato. Kumbaga, pinopromote pa nga sila paano yan, Admar? Mas lalong lumala ang problema ng Pilipinas. Hindi naman, piliin ninyo itong pambato ko kasi meron sa kanila yung possible makatulong sa ating mga problemang kinakaharap. Yan yung isa sa mga kaibahan talaga nung naging pahayag po, Prof. Oo, Admar. Makikita mo naging fair siya. Imbis na sumagot, no? Ang pustahan nga kagabi, sasagot ba dun sa mga tinapon ng leader natin, no? Hindi siya sumagot. Ang isa lamang sinagot niya ay yung tungkol dun sa paggamit ng droga. At pinabayaan na niya at generalize niya. Kung gusto niyo sa kanila, di dun kayo.
Correct. Pero ito yung aking mga kasama. Kaya napakaklarado na parang mali yata yung proclamation rally kasi ang proclamation rally is being made para ihayag mo sa bayan yung mga kasama mo sa slate. At bakit importante silang makilala? Una, pangalawa, sundan. Pero ang ginawa niya, nandalait siya. Yan ang hindi ko maintindihan nga. Proclamation rally na nang aaway. The 90-day campaign period. Pangatlo, alamin ang background. At pang-apat, iboto. So, may sinabi pa siya dyan, alam mo, ang demokrasya tungkol sa choice. No? At kaya ako dinadala doon kasi pagdating mo sa lokal, walang choice Yung ginagawa nilang unopposed. No? Kaya paano marerehistro ng taong bayan kung ang isang kandidato ay unopposed at naging unopposed dahil inayos na maging unopposed. Ayun, failure yun ng demokrasya kasi walang choice. Correct. So maganda yung pagkakasabi ni Presidente at hindi siya, Presidente Duterte. At hindi siya nagtagal doon sa mga sinabi. Pero alam mo, maaanghang yung mga sinabi kasi hindi ko alam kung sinong gagawa ng fact-checking dun sa may 7 na sinabi ang Pangulong Marcos tungkol dun sa paano niya kinarakterize yung PDP laban. Correct. So, yun po ayon po kay Malotikia po, sablay po yung ginagawa ni Bongbong Marcos. Okay? Bakit nasabi nating sablay? Kasi po, pinoproject niya na malinis ang kanyang administrasyon. When in fact, alam ng taong bayan kung ano talaga ang katotohanan. Okay? Proclamation rally pero nanlalait ka, hindi po maganda. Okay? So, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Huwag kayong magpabudol ngayong 2025. Huwag kayong maniniwala sa mga masasarap na sasabihin nitong administrasyon na ito. Kasi po, iba ang kanilang ginagawa sa kanilang mga salita. Okay? Yun lang po ang aking masasabi dyan. Kasi sobrang layo po ang mga mayayabang nilang mga salita. Na patungkol po sa mga kinabukasan, bla bla bla. Ang dami po nilang mga masasarap sa tenga. Pero lugmok ang bansa natin. Okay? So, wala na. Huwag nyo talagang iboto yung mga senador ni Bongbong Marcos. Okay? Huwag nyo talagang iboto yan. Kawawa ang bayan natin. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, ha? Patuloy ang discussion natin sa comment section. Don't forget guys na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, subscribe Donmar TV para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos na ina-upload na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.